Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So, bago tayo mag-start, no? Shoutout muna sa inyo lahat. Shoutout. Now, ito papahapyawan ko lang naman to. Kasi paulit-ulit na lang eh. ito, ito kasi may nag-forward sa akin ito, yung kay Kuya Red na video. Then yung kay Donsky, gagawin kong short reaction video. I don't know kung mapapahaba or Pero it's still the same pa rin yung reaction video ko dito sa dalawang to. So unahin natin ito kay Kuya Red. 'Di ba? Ito kasi ang title nito yung ang pagbabalik sa bahay na may kapre, elementong pumapatong sa dalaga, viral video viral. I don't know, viral ba talaga to or what, no? So, dito, dala-dala na naman ni Kuya Red yung kanyang, speedometer. Tsaka yung ghost tube. No? Anyway, tingnan natin kung ano yung, nito. Ano yung mangyayari. So, play na natin to mga kababayan ko. Na kayo ay alis dito o hindi? May nagvi-video kayo pa sa background eh, no? Pili kayo ng salita dyan. Ikaw ay huwag lang takutin ang nakatira dito. Payag ba kayo? Hindi ba? Wow. Pare, talagang gagalawin nila yung mga bata. Sumagot eh. Ito, na kwento ko na ba sa yung debunking ng necrophonic na yan? May nag-comment kay Kuya Red dyan before eh. Yung ni-research niya itong necrophonic na yan. Series of lang pala yan, parang mga syllables na pinagpapatong-patong at may reverb na nangyayari. Ang napoproduce ng necrophonic ay yung sounds alike. Mga series of random noises yan na kusa na lang may Basta ito, fraud din tong application na to tong necrophonic na to Tingnan nga natin, mga kababayan ko, kung meron tayong makikitang explanation tungkol sa necrophonic. Wait lang ha, bago natin ipagpatuloy to. Ito mga kababayan ko, may nakita ako video dito. Si World of Mr. Gray. Nag-try siya. English kasi ito pero I do suggest panoorin nyo to. Ang title ng video niya, A Skeptic Tries the Necrophonic Spirit Box App. 'Di ba? So pumunta siya sa middle of nowhere. I think sa sa parang bundok to Doon niya tinry yung necrophonic. Then bago siya nag-start dito na gamitin yung necrophonic app, kinwentuhan niya muna yung audience na ito ay may sinacrifice dito 900 years ago na blah 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 na ganyan may history dito na nangyari. Then sinubukan niya yung necrophonic dito. Ko na lang ha. Dito sa lugar na to sinubukan niya yung necrophonic. May mga response siyang natatanggap na relevant do sa kinwento niya. From a mobile phone because you didn't have electricity back then. Or you might have only died like 10, 20 years ago. Who knows? Or even 50 years ago. But even then, you wouldn't know how to use an app. But use this app. That always gets me with the people who use this. But my phone's getting wet. Diba? May mga response siya natatanggap regarding do sa kinwento niya. Do sa sacrifice blah 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 na kinwento niya. Then, ito yung masama. After niya ni-review, pinagtapat niya sa audience niya na, wait lang ha. Hear anything discernible, which discernible, is that even the word discernible? Which sounded like any words or formed language. In that last part where the sacrifices happened 900 years ago, 700 years ago, I hope you let me know in the comments down below what you think you heard. Because it was bollocks. I made it all up. Gawa-gawa niya lang yung kwento na may sinacrifice doon 900 years ago. So yung mga response na narinig ng mga audience na relevance doon sa kinwento niya, nasa mind lang ng tao. 'Di ba? May pinoproduce yung necrophonic spirit box app na parang sounds alike, na parang yung
due to confirmation bias, 'di ba? Parang tao na yung nagko-connect do sa kinwento niya. So dito napapatunayan, fraud talaga to application na to. Series of random ano yan random sound clips yan na pag pinagsama-sama mo, pag pinagpatong-patong mo yung layered na yan, nagfo-form ng words. Bibigyan ko ngayon ng example kung paano nangyayari yan, necrophonic app na yan ha. Parang ganito yan, magpo-pull ako ng Audacity na recording. So, ito mga kababayan ko, nag-pull ako ng Audacity recording para ma-simulate natin ang nangyayari sa necrophonic app. 'Di ba? Let's say may mga loaded na diyan na parang syllables na random sound clip na pag nag-layer nakakabuo tayo ng ng words na pwede nating isipin na yun. Halimbawa, may sound clip doon na he. 'Di ba? He. Narinig niyo yung he? He. 'Di ba? Ngayon, merong random sound na lo. Gumanon. So pag pinagsama mo yan, nag-layer yan, lo. He. Dali, medyo nauna yung ko medyo nauna yung pagka pinagsama mo yung he tsaka lo na yan, makaka-form tayo ng word na layered. He. Lo. 'Di ba? Ang mangyari, tapos lagyan pa natin na reverb, Ito yung nangyayari sa reverb. Asan na ba yung reverb dito? He. Lo. Wait lang Makaka-form kasi ng ng anong word na napo-form? He. Lo. Pagka narinig mo yon, pwedeng ang interpretasyon mo doon, hello. Oy, hello daw, hello. Pero random of sound clips lang yan na nagpapatong-patong na yung utak na natin ang bahalang pwedeng yung he, 'di ba? Tapos ang karugtong ng he mo ay he. Wait lang. mali. Hell. Wait. Hell. 'Di ba? May doon sa dulo, lalagyan uli natin reverb. Kasi yung reverb kasi nakakatulong yan para magkaroon ng sound na So pagka pinagsama ko yung he tsaka l, ang magiging sound niyan, hell. Nagiging hell. Impyerno. 'Di ba ganyan nagwo-work ang Pero kung tutuusin, kung yung mga words na independent lang natin ipi-play, nonsense. He. He lang. Tapos itong isa, pagka solo natin ipi-play ito isa. Lo. Lo lang, lo. Pero pag pinagsama natin ang he tsaka lo, he. Lo. Magiging hello. Nagigets nyo na mechanism ng ng necrophonic. Random of words lang yan, random of sound clip yan na pinagpapatong-patong at tayo na yung bahalang magbuo. Random yan na nagpapatong-patong yung sound. Makakabuo tayo ng ng words. 'Di ba? Kaya minsan nakakatsamba, minsan pangalan ng tao. O gawin yung he na basic. Lagyan pa natin ng Henry. So ang mangyayari dito sa nilagyan ko ng sound clip na Rino, Ri. 'Di ba? So pagka pinagsama natin yung yung word na he tsaka ri, pwedeng ang magiging sound niyan, i-mute muna natin yung iba, lalagyan natin ulit ng reverb parehas.
Henry. Pwedeng ang parinig natin doon, Henry. Oy, Henry, ikaw ba si Henry? 'Di ba? Yung hindi ganito ginagawa ang Necrophonica, pero you get my point. Series of ng sound clips yan na pinagpapatong-patong, randomly na pinagpapatong-patong para makabuo tayo ng words na pwede nating intindihin, katulad nito, no? Hello. Naging hello. Tapos yung isa naman, ito, pag pinagsama natin dito, hell. Naging hell na. L yung huli eh. Tapos he. Nagigets nyo na? Sige, pagpatuloy na natin yung reaction video. Ganun kasi nagwo-work yung Necrophonic. Random generator ng sound clip yan. Na kung saan-saan, siguro, mga na-records yun na sets of sound clips na may reverb lang, tapos pinagpapatong-patong nila. Nakakabuo tayo ng words na pwede nating i-relate sa investigation natin. Kaya pag cellphone application, medyo diskumpiyado talaga ako. I'm so sorry. Pagpatuloy na natin to. Diba? Parang sinabi niya, oo. Tamo, hindi naman sure kung ano yung sinasabi ng Necrophonic app eh. Sounds alike na lang yan eh. Di ba yun ba yung sinasabi nun? Random lang na piniplay yan na nilagyan ng reverb. Na, ikaw na, parang ganito, ulitin ko ha. May sasabihin ako ng word na hindi nyo maiintindihan. Hindi ko muna sasabihin pag ni-record ko yung papatayin ko muna to at saka ko ipapakita sa inyo at kayong bahalang magsabi. Ito nag-record ako ng isang boses. Kayo na ang bahala ng mag-interpret dito. Anong ibig sabihin nito? Yung bandang huling sinasabi na kape eh. Kape yung bandang huli, di ba? Kape. Maliwanag, kape yung sinasabi bandang huli. Hindi ko alam yung unang sinabi eh. Basta kape yung bandang huli. Naririnig nyo ba yung kape bandang huli? Bandang dito? Kape, di ba? Hindi kape yan. Kasi may namimiss tayong syllable na pwedeng patungan dito sa harap. Aalisin ko yung effects, yung mga reverb na nilagay ko ha. Change pitch, undo reverb. Ano yung talagang sinabi ko? Kupal ka, Kuya Red. Kupal ka, Kuya Red. Pero sa effects na may iba tayo naririnig. 'Di ba? Nagkaroon ng reverb, tapos pag-change ng pitch. Yung original pa i-change ko pa yung kupal ka, Kuya Red. 'Di ba? Yun ang original na sinabi ko. Kupal ka, Kuya Red. Sinabi ko. 'Di ba? Ibang-iba yung itsura niya doon sa main kaya lang dahil sa reverb at sa echo, iba-ibang interpretasyon ang pwede nating marinig. Ganun nagwo-work yung Necrophonic app. Niluloko nyo lang yung sarili nyo dyan. Anyway, pagpatuloy natin to. Siya aalis, di ba? Para sa ang tanong natin na hindi ba kayo aalis dito? Oo. Dami man nag-usap. Ilan ba kayo dito nakatira sa bahay? Ilan? Sinabi niya secret.
Tama, sa dami-dami ng binuga doon, yung secret yun na parang narinig nila. Na ang tanong yun ba dahil sa reverb at echo? Hindi mo naman talaga maintindihan yun eh. Confirmation bias yung nabubuo. Oo, tapos lumalapit siya, yung mukha niya, ilapit niya sa mukha ko. Tapos yung, ilapit niya yung mukha niya sa akin, alala niya yung katawan niya, gusto niya ilapit. Kaya, sumisigaw ako. Hingi ako ng tulong sa magulang. So yun talaga yung reason ba't napunta kayong Cebu? Kasi gusto nyo iwasan yun. Actual yun? Hindi yun panaginip actual? Oo. Actual bro. May mga bagay dito sa mundo na hindi kayang ipaliwanag. Mga espiritong gumagala, mga espiritong nakukulong, humihingi ng tulong at nagsusunod tayo para gabayan sila. Anyo ang mundo. Talaga si Kuya Red pa yung gagabay daw sa spirito eh, no? Spirit guide pala si Kuya Red. Kuya Red here. Dito lang ako magko-concentrate dito sa una. Dito pa lang fast debunk lang to. 'Di ba? Fast debunk lang to, mga kapatid. Yan, so ito po ay hindi po ito formal na intro ha. Diretsahan na po talaga to. So yan mga idol, bumalik tayo dito sa lugar kung saan dati ang sabi ko ay Capre. But right now andito po sila Warrior Ghost Hunter 20, kasama po ang kasama niya na si Dal. Dalawa po sila sa isang channel. So ang expertise talaga nila nito mga idol is kakausapin nila kung sino man yung nakatira dito na hindi tao. So manatili ka sa akin. So kung hindi nyo pa napanood yung video na yun, para hindi ko na ipapaliwanag, pwede nyo panoorin na andyan po sa left side ng screen ninyo. Okay, so ano ba yung purpose na nandito kami ngayon? Ang purpose natin ngayon para mag-vlog. is subukan natin kausapin. So mamaya malaman niyo after this kung ano yung mangyayari. Okay? So hindi ko muna pwedeng sabihin ngayon kasi baka mamaya biglang mag-react ito. Bakit alam mo na agad? Hindi mo muna pwedeng sabihin yung mangyayari. Bakit alam mo na agad yung mangyayari? Hindi ko muna pwedeng sabihin yung mangyayari. Anyway, baka naman ang ibig sabihin ni Kuya Red, hindi niya muna pwedeng pangunahan yung mangyayari. Pero yung term na hindi ko muna pwedeng sabihin ng parang alam mo na yung mangyayari. 'Di ba? Hindi ko sinasabi yung tao ang mag-react kung ano yung nandito. So mamaya na lang siguro. Okay? So sa hindi pa nakasubscribe dyan, subscribe to my channel, Kuya Red Ghost Adventures, para updated kayo sa mga i-upload nating video na kagaya nito. So dito tayo ngayon mga idol. So medyo sumisikip yung dibdib natin. Pero kampante naman tayo. Yan mga idol. So nakikita natin na normal yung reading ng natin, electromagnetic field. It's 40 pababa. Normal. Magandang gabi sa inyo. Andito kami para Wait lang i-rewind ko nga lang ng konti dito sa may bandang dito sa may 2 minutes and 46 seconds. Kasama niya na si Dal. Dalawa po sila sa isang channel. So ang expertise talaga nila nito mga idol is kakausapin nila. Ang expertise daw, ang tinutukoy niya dito si Warrior. Sino ba to? Ulitin nga natin. 20. Kasama po ang kasama niya na si Dal. Dalawa po sila sa isang. Ulitin natin yung dito magi-start yung debunk kay Kuya Red. 'Di ba? Sabi ko ay Capre. So pakinggan natin sasabihin ni Kuya Red Yan mga idol, bumalik tayo dito sa lugar kung saan dati ang sabi ko ay Capre. But right now andito po sila Warrior Ghost Hunter 20. Warrior Ghost Hunter 20. Kasama niya na si Dal. Dalawa po sila sa isang channel. So ang expertise talaga nila nito mga idol is kakausapin nila
kung sino man yung nakatira dito na hindi tao. So expertise pala talaga ni Warrior Ghost Hunter. Tapos yung isa, kausapin. So maalam talaga sila doon sa pagkausap. Doon sa kapre. Ayon kay Kuya Red. Tama? Ayon kay Kuya Red, maalam sila talagang kumausap. Si Kuya Red naman nagsabi niyan ulitin natin ha. So, ang expertise talaga nila nito mga idol is kakausapin nila kung sino man yung nakatira dito na hindi tao. So, diba? Yun ang expertise ng dalawa. Your Ghost Hunter 20, kasama po ang yung kasama niya na si Dal. Dalawa po sila sa isang channel. So, ang expertise talaga nila nito mga idol is kakausapin nila. Mga expert, Ito yung tinatawag dapat na expert kuno Now, jump tayo sa 6 minutes, mga men. Dito sa 6 minutes. Or, sige, 6 minutes. Idol Dal. So, isang channel, dalawa sila mga idol, no? So, pakisuportahan na lang Warrior Ghost Hunter 20. Yan. So, sila talaga yung mga idol. Ako, Papayag sila o hindi. kumbaga ako, depensa lang talaga yung kung ano meron ako mga idol. Depensa lang daw siya, si Kuya Red. Pero ito sina Warrior Ghost Hunter, pati si Dal. Okay, ito, ang expertise talaga nila is kumausap. Inulit niya na naman ha. Ang expertise daw nila ay kumausap. 'Di ba? Expertise ay kumausap. At magpaalis. Okay? Yan. But first, kakausapin muna natin. Kakausapin muna natin. Dadaan natin sa diplomasya, kumbaga. Sige bro, ano yung unang natin sa kanila bro? Diyan na lang bro, sa device kayo. Expert ko pausap. Nagturo ng ghost tube. This is bullshit. Ano ba naman yan? Binild up kayo ni Kuya Red tapos ituturo mo yung ghost tube. Tanga ng buhay to. Ano ba? Sige bro, ano yung unang natin sa kanila bro? Diyan na lang bro, sa device kayo. Pare, nagtataka ako, isang beses lang, 2 beses ata nagsalita. Hindi. Sabi niya hindi. Tama, hindi na umuulit kasi yung word na binubuga nito nasabi dito hindi. Pero dito sa isa, nagsabi din siya ng hindi. Na kayo ay alis dito o hindi? Kinakausap ni ni Warrior Ghost Hunter dyan. Tinan mo ha. Payag ba kayo na kayo ay alis dito o hindi? Pili kayo ng salita dyan. Tama, in-skip niya na Open, nakatira dito. Payag ba kayo? Hindi bro. Tama? Diba, random na nagsasalita yung hindi umulit yun Tapos nung pangalawang nagtanong sa kanila, naging relevant na yung word na hindi. Kasi umuulit talaga yan. Diba? Tapos yung mga expert na kumausap, naniniwala sa ghost tube, men. Doon pa nga lang, debunk na to napatunayan na yung ghost tube na yan, fake up yan. Series of words lang yan na naka-upload na paulit-ulit na binubuga. Ano yung proof na paulit-ulit na? Yung hindi na ibuga na yun Then na ibuga ulit na hindi uli. Nagkaroon na ng relevance. Nung unang inaano nila, wait Kung lang meron ako mga idol, no? Tinan mo, pero ito sina Warrior Ghost Hunter, pati si Dal. Okay, ito, ang expertise talaga nila is kumausap at magpaalis. Okay? Yan. But first, kakausapin muna natin. Huwag naman dadaan natin sa diplomasya, kumbaga. Sige bro, ano yung unang natin sa kanila? Diyan na lang bro, sa device kayo. Expert ko mausap na nagturo sa ghost tube. Pambihira. Doon pa ka na-debunk na. Ako, isang beses lang, 2 beses ata nagsalita. Hindi. Tama? Nagsalita na dito ng hindi.
Ngayon, hindi nila papansinin yan kasi nga irrelevant naman yan sa pinag-uusapan. Papansinin lang nila yung hindi na yan pag lumabas, pag sumakto habang nagtatanong sila. So dito, debunk to. Pare, nagtataka ako 1 beses lang, 2 beses ata nagsalita. Hindi. Sabi niya hindi. No, hindi nila pinansin kasi hindi naman relevant eh. Hindi naman swak do sa tanong eh. Pero pag swak do sa tanong nila, papansinin na nila yung hindi. Anong ibig sabihin mong hindi? Pag hindi alam kung paano gagawing relevant yung sagot, tatanong na lang ng anong ibig mong sabihin, di ba? This is bullshit. Hindi tayo pwedeng mag-usap ng kagaya sa pag-uusap. But wait lang ha. Kala ko, Kuya Red, expert to mga to. Bakit ikaw na yung kumakausap? Bakit ikaw na yung kumakausap at hindi na itong mga to? Yung expert ang hayaan mo, hindi ikaw. Ng mga tao, alam nyo yun. Ngayon, pwede tayong mag-usap sa pamamagitan nito. Pili kayo ng mga salita dyan. Yan. Yung EMF bro, yung electromagnetic field is normal. Meron lang Normal. slight na pag-spike dito. Normal, ba't nagre-respond sa'yo ngayon? Buksan nila yung EMF meter Umabot nila. sa Alam ko may legit na EMF meter yan eh. Ang sukat dito ay 38.3 microtesla. Yan ay 383 milligauss yan. Kasi times 10 ba? Pagka i-convert mo sa 50 milligauss. kanina, yung hindi pa ako nag-camera, or mga 60. Tapos pagdating ko dito, biglang bumaba. Siguro nasa lubong lang. Asan na yung EMF Dito banda meter nyo? sila. Bubuksan nyo ba yung EMF meter? Sabi natin bro. Ayun oh, walang reading yung EMF meter nung isa oh. Dito pa nga lang, bogus sa bogus. Parehas na EMF meter. Yung legit na EMF meter na hawak na itong naka-green. Tingnan nyo. Baseline eh oh. Baseline siya men eh. Tingnan nyo. Wait lang ah. In HD ko kasi eh. Tama ha. I-zoom ko. Kay Kuya Red, 38.6 microtesla ang reading. So pag ko-convert mo sa milligauss yan, 386. Tama ba ako? Wait lang ha. Gusto kong maka-sure. Yung conversion. UT to milligauss. Para sure tayo sa ano natin. So, 38.6 ano? 38.6. Pag kinonvert natin yan, 386, tama ako. 386 milligauss. Ang EMF meter, ilan ba ang sukat niyan? EMF meter. Para, I'm sorry, kailangan kong paulit-ulitin to kasi baka mamaya may bagong nanonood sa akin eh. So ito yung sukat ng Ito yung sukat. Pag nandito lang yan, below 1.5 milligauss yan, sobrang baba sa K2 meter. Pag isang ilaw lang ang nakailaw dito sa green, 'di ba? Below 1.5 milligauss. So just imagine 386 milligauss ang reading dapat nagwawala to. Pag accurate yung hawak ni Kuya Red. Pero tingnan mo naman to. 'Di ba? Dito 38.6 microtesla. Supposed to be dapat nagwawala dapat yung EMF reader ni Kuya naka-green. Pero kung titingnan mo, sisilipin mo yung dala-dala niya. Ayan green lang yung isang ilaw lang meron. Nakikita nyo ba? So sino ang accurate ngayon ng reading? Yung kay Kuya Red o itong below 1.5 milligauss yan ha. Pero kay Kuya Red ang reading 386 milligauss. O paano pa tayo maniniwala dyan?
Huwag mo sabihin ito yung peke. Alin man sa kanilang dalawa yung peke dyan, peke na sila parehas niyan. Come on. Ano ba mga kababayan ko? Yan mga idol, no? So mapapansin nyo, i-review na lang yung video ko. Diyan, merong lana dyan. Shut up! Lipat tayo kay Sir Donsky. Now, dito naman tayo sa video ni Sir Donsky. Yung thumbnail niya. Ay, dito pala sa kabila. So, impressive daw to, men eh. Sabi na nagpasa sa akin, impressive to eh. Panoorin nga natin to. Kwento-kwento. Ulitin natin ha. Igawin natin 720 lang para mabagal kasi internet ng mga men eh. Na binabantayan nyo, patunugin nyo. Ulitin natin ha. Pwede ba mag-request uli? Kung Isa dito, yung music box. Tapos next ay yung REM pad. Manufactured by Sir Lance. talagang delikado doon, napupunta ako doon sa baba, pwede ba patunugin mo? Sabay. Oh my God, oh my God. Napapansin niyo mga kababayan, yung pagtunog nitong isa, patigil-tigil din. Tunugin mo. Sabay. Oh my God. Ting, ting, mga ganun Hindi ako, para sa akin, ako yung REM pad kasi, explainable yun kung paano i-manipulate. Pero yung music box, hindi ko alam, to be honest naman. Hindi ko alam kung paano namamanipulate yung music box. 'Di ba? Ngayon, ang tanong, so totoo talaga yon? Hindi ko alam. Pero pagpatuloy muna natin, Oh my God. Tinuod or totoo na mayroong kayamanan dito na nakabaon na binabantayan nyo, patunugin nyo yung REM pad. Oh my. 'Di ba? Nadi-differentiate ni Donsky yung pagtunog ng REM pad do sa music box. Impressive 'yon, men. Impressive 'yon. Sa totoo lang. Ngayon, dito na naman papasok yung Ito sinasabi ko, yung utak ko gusto kong maniwala talaga. Kasi nga, there's no way of manipulating yung music box eh. Kailangan kasi kailangan kasing pero ito kailangan kasi nasa harap ka niyan bago tumunog to. Kailangan may gumalaw sa harap niyan, men. 'Di ba? Ngayon tatanungin niyo sa akin, yung REM pad kaya ko explain kung paano patunugin. Pero yung music box hindi ko kayang explain. Pud ba nga kamo ang nagpapakita sa daplin sa highway? Pwede ba mag-request ka ng duha patingugon? Naghang pa yung naghang pa yung music box niya. La. Oh my God. Oh my God. Ito impressive 'yon. Impressive 'yon. Pero alam mo ang nag-giveaway dito, men. Dito sa ginawa mo na to. Oh my God. Yung acting mo eh. Hindi ka ganyan matakot. Dahil fan mo na ako, follower mo na ako, matagal-tagal na rin, Sir Donsky. Kilala kita kapag genuine yung takot mo. Saan ko na pagbasihan yung takot mo? Nung pumunta ka ng Villa Epipanya, 'di ba? Kitang-kita ko yung takot mo doon. Ibang-iba ka doon sa takot mo dito. Yung takot mo dito, katulad ito nung takot mo nung nasa factory kayo may gumagalawang upuan na binuking ni Ma'am Maggie the Creepy. 'Di ba? Kung ipapa-debunk nyo sa akin kung paano tumunog yung music box, hindi ko alam. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, sa utak ko, gusto kong maniwala na totoo to dahil impressive to eh. Wala namang tao sa harap o wala namang something sa harap, tumutunog yung music box. At ang nag-design yan, kaibigan ko, si Sir Lance. May tiwala ako kay Sir Lance na hindi siya gagawa ng bagay na madaling manipulahin. However, 'di ba? Lahat naman ng device na mamanipula. Depende sa taong gumagamit. Ngayon, kung paano, hindi ko alam. Kaya nga sinasabi ng utak ko, totoo eh.
Kasi kung makikita nyo, wala naman, oh. Oh my God. Diba? Impressive yan, men. Impressive talaga. Kaya lang, yung puso ko, bilang kilala ko na si Sardonsky, andun na yung dala. Diba? Andun na yung dala. Sa dinami-dami na nabooking dito sa tao na to. Ano yung mga red flag na nakita ko dito sa video na to? 3 beses na on cue na nag-reply na kahit sinong paranormal investigator dito sa Pilipinas o sa ibang mundo, pahirapan dyan, men eh. Kahit sila Zach Bagans sa Ghost Adventures Crew, hindi magagawa yung ganyang ka-precise na na pag-reply ng multo. Impressive to. 3 beses nang nangyari eh. 3 beses na tinanong ni Sardonsky, 3 beses na nagre-reply, tinan nyo oh. Pwede ba mag-request uli? Kung talagang delikado doon. Talagang mag-request eh, no? Naiintindihan talaga ng Encanto yung word na request. Kasi Encanto yata yung kausap niya dito eh, no? O ito pa, unang red flag pa, nakaka-apekto kaya Encanto dyan? I don't know. Same lang ba ang energy ng Encanto at Multo? Maybe, kasi parehas naman silang spirit eh, no? Di ba? Pero, men, talagang may pumipigil sa akin maniwala dito eh. At may karapatan akong hindi maniwala. Kasi ang taong gumagawa na ito ay sinungaling. Di ba? Napupunta ako doon sa baba. Pwede ba patunugin mo? Sabay. Oh my God. Oh my God. Tinuod or totoo na mayroong kayamanan dito na nakabaon na binabantayan nyo, patunugin nyo yung rimpad. Oh my God. Tinuod ba nga kamo ang nagpapakita sa daplin sa highway? Pwede ba mag-request ka ng 2 patingugon? Kung talagang in-instruct niya yung talagang gagawin, ito ang nagiging problem. Nagiging problem dito sa video na to. Masyado siyang malinis. Malinis na in the sense na na to the point na too good to be true. As in, ang linis niya talaga, men. Just imagine, kada tanong mo, precise. Precise yung pag-reply, men. Abay, impressive na ghost hunter talaga to si Donsky. Pero sana naiintindihan niyo na sarcastic yung pagkakasabi ko. Di ba? Dapat yung mga ganitong ghost hunter dapat na-feature to sa international scene eh. Just imagine sila Zarkaro, sila makakakuha man ng response si Zarkaro sa mga pag-setup niya ng REM pad. 'Di ba? Pero hindi on cue eh. Ito kasi si Donsky on cue eh. 'Di ba? Alam nyo kung hindi ko kilalang sinungaling si Donsky, malamang naniwala ako dito, men. Unang-una yung nag-provide ng equipments na to. Pinagkakatiwalaan ko talaga yung tao na yun, si Sir Lance. Kasi nakilala ko kasi si Sir Lance na talagang dedicated sa mga ganitong bagay. May bago nga siyang ina-experiment ngayon na equipment uli eh. Na pinakita niya sa akin yung demo. Pwede ko ba ipakita yung Sir Lance? Wait lang i-message ko si Sir Lance. Sir Lance, pwede ko ba pakita sa vlog yung device? Ikakat ko na lang kung hindi pa pwede. Pero now, sige, papakita ko Pero kung hindi pwede, ikakat ko. Kung baka mamaya top secret pa yun eh. Pero ipapakita ko sa inyo kung gaano ka talino at ka-dedicated tong taong to. May dinidevelop siyang equipment ngayon, men,
na yung bell, hindi electronic yung sound eh. Bell talaga siya. Tingnan mo ha. Sana, wait lang. Ito yan mga kababayan, kapapakita ko sa inyo, Na-excite ako dito eh. Sana magamit ito nila Sir Shaman Tope. Mas maganda kasi ito mas creepy. Same lang siya yata, I believe, same yata siya ng function ng REM pad. Tama ba, Sir Lance? REM pad or music box? Na instead na digital yung sound, ito mechanical. Para pagka halimbawa may entity na malapit, ito ang mangyayari. Kusa siya magbebel. 'Di ba? Alam ko may gumamit na nitong foreigner eh. Pero mas creepy to, men. Yun talagang physical yung sound na maririnig mo. Ni-reverse engineer yata to ni Sir Lance eh. Galing Kaya kaya yung taong yun mataas ang pagtingin ko. Ito kasi ang nangyayari, ito yung oy, get well soon Sir Lance ha. Get well soon Sir Lance. Nood ka lang. Ito kasi ang masakit na nangyayari. Nadadamay tong taong to. Ang gusto lang naman kasi ni Sir Lance ay makapag-provide ng affordable na pwedeng gamitin ng mga ghost hunter dito sa Pilipinas. Ang problem, may ibang bumababoy. 'Di ba? Ginagawa siyang sangkalan. Pag may question dun sa halimbawa niyan, tumunog yung music box REM pad tapos hindi naniwala. Ang mangyayari, ang isusubo nila si Sir Lance. 'Di ba? Si Sir Lance ang gumawa niyan eh. Sila yung hindi na-realize ng tao, na nasa gumagamit pa rin talaga. 'Di ba? Hindi mo pwedeng sisihin yung nagmanufacture ng kutsilyo sa mga taong namatay gamit yung kutsilyo na yun. Ang sisisihin doon yung gumamit, yung nanaksak. 'Di ba? Now, pagka ako ay halimbawa nakakita ng irregularities gamit yung yung gadget na ginawa niya. 'Di ba? Alam ko kung sino yung responsible nun. Once na nawala na sa kamay nung manufacturer 'yan, yung ang may na doon, ang may responsible na doon, ang responsibility na doon, yung gumagamit na. Ngayon, ang pagbabasihan natin ng judgment natin, yung gumagamit. 'Di ba? Kaya talagang paulit-ulit ko na lang sinasabi na importante yung credibility eh. Yung nangyari ba, yung ginagawa ba ni Donsky doon, impress ako doon. Impressive sa akin yun, men. Yung napatunog mo yung music box na walang tao sa harap. Kung hindi kita kilalang sinungaling, may impress ako nun. Kasama pa, ang gumawa pa nung equipment mo, yung taong kaibigan ko pa. However, kasi, men, hindi na-aando nun yung mga nagawa mo nung nakaraan eh. Kasi hindi mo pa inaamin na fake ka eh. Ihahunt ka nung nakaraan mo. Hanggat hindi nyo inaano yung responsibility nyo na pamimeke dati nun, habang buhay na magdududa yung mga nanonood sa'yo. Nuulit ko ha, ang pagsita dito ay hindi do sa gadget, kundi do sa tao. Kaya no matter how expensive or kung gaano ka high-tech yung gamit, kung ang magloloko nun ay yung mismong taong gagamit, wala rin. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.